Alam mo yun, sa sobrang busy mo sa buhay, nawala na sa isip mo na paso na pala yung motor mo. Yun yung nangyari sa akin ngayon, guys. Sa totoo lang, di ko alam, paso na pala tong motor ko na to. Umaambong pa, grabe naman. Ang nasa isip ko kasi, November 2022 ko to binili. October ngayon, bali next month pa yung nasa isip ko na rehistro nito eh. In all honesty, hindi ko talaga alam na expired na tong motor ko. Expired na tong rehistro ng motor ko. So yan, nasa isip ko kasi magti 3 years pa lang. 3 years yung rehistro. So ang alam ko kung kailan mo siya binili, hanggang doon yung bilang nung rehistro niya, hindi pala ganun. Sa plaka nga pala magbabase. So ang plaka ko is 7. Hanggang July lang pala tong motor ko. So October na ngayon, August, September, October, 3 months na. Patay. Ano na to, mamaya penalty tayo na ito. Check na may penalty to. Hindi ko lang alam kung magkano. Pati kung magkano yung aabutin ng rehistro nito, hindi ko rin alam. First time ko pa lang na ipaparehistro to kasi nga brand new, 3 years. But anyways, hello nga pala sa inyong lahat, guys, and welcome na naman sa another video. So in today's vlog, samahan nyo ako, guys. Alamin natin kung magkano ang aabutin ng rehistro ng big bike. So ako, simula ngayon, taon-taon na rin ako magre-renew kasi tapos na yung 3 years nito. So dito tayo pupunta sa Malolos. 3 steps lang naman yan eh. Number 1 is emission, then bayad ng insurance, tsaka yung huli na yung bayad sa mismong LTO. So ang gagawin natin, punta muna tayo sa emission test. Ipapa-emission natin to. Ang kailangan lang naman dun is yung ORCR. Kahit yung pinaka ano lang, kahit photocopy lang, pwede na yun. Saglit lang naman yun eh. Nagtatagal lang naman talaga sa pila. Guys, naranasan nyo na ba yung nagmotor kayo na yung dala yung motor is walang rehistro, tapos wala ka lisensya? Ang hirap kaya nung ganun. Kahit sabihin mo na malapit lang yung pupuntahan mo, mahirap yun. Sa dami ng checkpoint, nako, pagka natsambahan ka, diba? Iba kasi yung pakiramdam na, alam mo yun, yung confident ka. Kahit meron checkpoint, hindi ka iiwas. Ang dami ko nakikitang ganun eh, lalo na pagkagabi. Pagka meron checkpoint, nako po, talagang nandun lang sila sa gilid. Hindi sila makatawid doon sa checkpoint eh. Hirap kaya ng ganun, lalo na meron kang importanteng lalakarin, diba? So dapat maging responsible tayong rider. Kung kinakailangan mag-renew tayo. Hindi lang kumpleto tayo sa gear, dapat pati sa papeles kumpleto tayo. Oops. What is going on? Ang tagal na namang ginagawa na to, hindi matapos-tapos. Sir, magpag-go ka na. Medyo lumalakas yung ulan. Tagal. Ay, sa wakas, nakalusot din. Pambirang traffic yan. Araw-araw, traffic. Palala ng palala dito sa Malolos. So guys, kung hindi nyo pa alam yung emission test dito sa Malolos, dito siya. So galing tayo ng crossing Malolos. Ito yung going to Manila.
So dito banda sa may, bago dumating sa may tulay na yun, oh, yung kanto ng Paradise, kanto ng Santa Isabel. So bandang left side siya. So ituturo ko sa inyo kung saan meron ditong emission test. So dito tayo magpapa-emission, and yung iba kasi nasa Tabang. Dati meron dito sa may crossing Malolos, pero parang wala na yata. So dito tayo magpapa-emission. Ito alam ko bago lang to eh. Hindi naman siya bagong bago. I mean, kamakailan lang. I mean siguro wala pang 2 years to kung di ako nagkakamali. Mga 1 year pa lang siya mahigit. So ayun yung kanto ng Santa Isabel, ayan yung tulay. Tapos ito yung ano, tapos ayan yung Paradise. So kasunod niyan yung SNR. So dito tayo guys. Dito may pakaliwa dito. Ngek, maputik. Yun lang. Ang bihira, bagong linis pa naman tong motor ko. Ayos. Jackpot yung putik. Pero tingin ko walang masyadong pila ngayon. Kasi galing na nga ako dito kahapon. Yan ako konti. Hindi ka mukha nung maraming ano, talagang puno ito. So dito muna tayo sa step 1. Papasa tayo ng ORCR. Duko ORCR. Sir, paano po ako ng motor ko? Sir, magkano yung penalty? Wala pa kang updated sir na ano? Hindi, ano pa lang kasi yan eh, ngayon pa lang eh. Oo, pa 3 years pa lang actually, next month pa sana eh. Kaso 7 yung plaka ko, kaya di ko na malayan. Hindi sir, kung magkano sir ang penalty? Mga nasa $1 lang siguro. Ah, mura lang pala. Sige, sige. Oo, mura lang pala. Na-expect ko kasi ano eh, mahal eh. Oo sir, yan. Pasan nyo na lang po. Ayun, step 2. Mura lang pala. So, pero alamin pa rin natin kung magkano ang eksaktong tao po, sir. Sa kabila na lang po. Apo. So, yun. So, guys, ito yung step 1, pre-inspection. Tapos, step 2, ito, encoding area. Then, pupunta na tayo dun sa pinakaloob dun. Andun kasi yung pila. So, doon na natin ilalagay itong motor natin. So, maghihintay na lang tayo na tawagin dun para emission test. Magiging mabilis lang naman to. Kasi pansin ko walang masyadong pilaw eh. Umuulan na, baby. Kahit kailan ako maglinis ng motor, laging umuulan. Siguro magkasabwat tong ulan na to, tsaka yung car wash. Motorcycle, lane 3 and lane 4. Pwede na sigurong isang pa dito. Iyon. Oh sir, galing na ako dun. Oh, nagano na ako sa step 1 tsaka step 2. Tahintay na lang ba natin? Oh sir, maraming salamat sir. So guys, eto, nandito na tayo sa loob. Ayan, nakapila na. Antayin na lang natin na tawagin tayo. So ganito kaluwag dito, oh. Tignan nyo. Oh, iisa lang yun nandito sa waiting area. Hindi ka mukha nung pag-ordinaryong araw. Pag nagsabay-sabay yung renew, naku po, punong-puno dito. Buti na lang timing tayo ngayon. So ayun, dito sa cashier,
nung magbabayad na tayo, hindi na pala kailangan dito sa emission, diretso na raw to sa LTO. So pupunta tayo ng LTO sa Tabang, Patay. Yun yung sinasabi ko kanina na main ng LTO dito sa Region 3. Malamang maraming tao doon. So wala naman tayong choice kundi sumunod. So pupunta tayo ng Tabang. Let's go. Medyo malakas ang ulan. So dahil sa hindi na kailangang i-emission test ang motor ko, bali ang naging gastos ko lang sa pagpaparehistro is 650 pesos para sa insurance and 201 pesos 0.25 cents sa LTO. Total of 851 pesos 0.25. Pero kung mag-emission test ka, mag-add ka ng more or less 560 pesos for a total of 1,411 pesos 0.25 cents.